Lumpo ang dalawang binti ng tatay ko. Pero nag-utos siyang ipabuhat ang wheelchair paakyat. Sa ibabaw ng maayos na pagkakasalansa ng mga bloke ng yelo. At saka isinuot ang liig niya sa isang puting sutla. Hihintayin niyang matunaw ng dahan-dahan ang yelo. Para kapag bumagsak ang wheelchair dahan-dahan siyang mamamatay sa sakal. Yesi itong bilyon-bilyong yaman ng tatay ko. Hindi pwedeng mapunta lang sa iba. Prinsip. Itong dugo. Ang namuong dugo sa loob ng 3 taon. Pinalabas pala dahil sa galit sa batang ito. Kautusan mula sa emperador. Pinapatawag agad ng mahal na hari si Prinsipe Anne sa palasyo. Ito na siguro ang munting prinsesa ano. Sabi ng mahal na hari, kailangang isama rin ang munting prinsesa. Mahal na hari, kung ganoon lolo ko pala siya, mukhang mas malakas siyang kapitan kaysa kay Itay. Sige magaling. Pupunta sa palasyo diba? Kung ganoon hayaan nating makita ng emperador. Kung anong klaseng pag-ugali meron ang apo niya. Wow kahit yung mga palawit sa kortina ng karwahe. Gawa sa mga perlas. Ang yaman talaga ng tatay ko. Anong tinitingin-tingin mo? Itay natatakot lang po akong malaglag ang mga perlas. Kaya binabantayan ko po para sa inyo. Iwanan na yan dyan para mamatay mag-isa. Gusto mo kong iwanan? Asa ka. Ito na ang pagkakataon kong humarap sa emperador para kilalanin ang pagkatao ko. Ang pinakamahalagang sandali para masigurado ang mana ko. Itay hintayin mo ko. Itay huwag niyong iwan si Tangtang. Yung prinsipeng masungit na nasa wheelchair. Ang bilis tumakbo. May sinusundan siyang batang putikan. Isa siyang maliit na batang bilugan. 3 taon na. Mula noong malaking digmaan kung saan naputulan siya ng mga binti. Itong pinakamamahal kong anak ay naging inutil na. Gusto na lang niyang mamatay. Ayaw kong makita ang kahit sino. Pero ngayon pumunta pa siya sa palasyo para lang sa isang bata. Mahal na lolo. Ito pala ang apo ko. Grabe purong ginto ang sahig. Talagang mas mayaman ang palasyo. Mahal na lolo iligtas niyo po si Itay. Sobrang hirap na po ng dinadanas niya. Mahirap po si Itay. Wala na po kaming maisaing sa mansyon. Ano? Kasinungalingan. Kailan pa ako? Itay huwag mo nang ilihim. Mahal na lolo tingnan niyo po. Sabi po ni Itay ang pera ng mansyon. Ay kinuha lahat ng masasamang tao. Pabigat lang daw po siya kung mabubuhay pa. Isang prinsipeng may kapansanan na inaapi ng sarili niyang mga alila. Para lang mapakain ng maayos ang anak niya. Nagbalak pa siyang magpatiwakal. Mga hayop ang mansyon ni Prinsipe Anne. Hinayaang maapi ng ganito. Dapat mamatay ang mga alila sa palasyo. Amang emperador hindi po ako. Manahimik ka. Alam kong mataas ang pride mo kaya ayaw mong magsalita. Kawawa ka naman apo ko. Ang bata mo pa pero marunong ka nang magmalasakit sa iyong ama. Mahal na lolo hindi po naghihirap si Tangtang. Basta po may pangkain si Itay. Kahit lupa pa po ang kainin ni Tangtang ayos lang. Mga kawal. Bigyan ng mansyon ni Prinsipe Anne ng 10,000 ginto. At 100 putahe mula sa kusina ng emperador. Ang lahat ng alilang nagdamot sa gastusin para sa mansyon ni Prinsipe Anne. Ipapalo ko hanggang sa mamatay. 10,000 ginto, yayaman na ako. Jackpot tong pagpapaawa ko. Salamat po mahal na lolo. Mabuhay po kayo mahal na lolo mabuhay. Tunay ngang isang mabuting anak. Hindi naman to pumarito para kilalanin ang pamilya niya. Malinaw na nandito siya para galitin ako hanggang mamatay. Para diretso niyang makuha ang lahat ng mana. CJ. Haha. Kamahalan, nais po kayong makita ni Prinsipe Yong. Sabi po ay tungkol sa mansyon ni Prinsipe Anne. Nahanap na raw po ang nawawalang munting prinsesa. Kasama niya raw po ngayon. Ayan na pala ang peking prinsesa. Ang mahal kong tiya, si Suwanru. Dumating kasama ang impostor na yon. Nahanap na ang munting prinsesa ng mansyon ni Prinsipe Anne. Lolo Hari, may dumating po ba para hanapin si Tangtang? Nagbibigay pugay amang hari. Ling-er, bilis, tawagin mo siyang Lolo Hari. Lolo Hari, miss na miss ka na po ni Ling-er. Itset, bakit may isa pa? Naku, saan nanggaling ang pulubing ito? Paano siya nakapasok sa lugar na tulad ng silid-aklatan ng hari? Ang baho. Kamahalan. Baka makasama pa sa inyo ang maruming batang iyan. Ikatlong kapatid. Saan mo naman pinulot ang batang kalye na iyan? At dinala mo pa talaga sa harap ni amang hari.
Hindi ka ba nahihiya? Tita, mukhang humihina na ang memorya mo ah. Ako si Gutang. Ang nanay ko ay ang ate mo. Si Su Yingsu. Hindi ba't ikaw ang nagtapon sa akin sa libingan ng mga patapon? Kamahalan, alamin niyo po ang katotohanan. Puro kasinungalingan lang ang sinasabi ng batang iyan. Si Ling Er po ang tunay na anak ni Prinsipe An. Hawak ko ang iniwang alaala ni ate bilang patunay. Iyan ang alaala ng pag-ibig na ibinigay ko kay Yingsu noon. Pag-aari ng nanay ko. Kung gayon, sa akin yan. Walang modo, saan galing ang batang kalye na to? Ang lakas ng loob mong saktan ang pamangkin ko. Mga bantay, kalagarin niyo siya palabas at patayin. Mga kawal, ilabas yan at patayin. Ang titig na iyan. Siya ang kinatatakutang Diyos ng digmaan na nagpanginig sa mga kaharian ng kaaway. Hindi ba't lumpo na siya? Hindi pa ako patay. Kailan pa ang mga tao ng palasyo ni Anne? Napasailalim sa pagdidisiplina ninyo. Kahit na isa siyang lumpo. Kahit na masama at matigas ang ulo niya. Pero sa pagkakataong ito, mukha siyang ang gwapo. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Pamana mo rin ang kwintas na jade na iyan. Hindi mo pa babawiin, hihintayin mo pa ba ang bagong taon? Sige po, Itay. Aming. Ibalik mo sa akin ang gamit ng nanay ko. Lesiu. Sabi ni Itay, pamana ko ito. Akin lahat ng to. Kamahalan. Bago pumanaw ang ate, ibinigay niya sa akin ang kwintas na jade. Paulit-ulit niyang ipinagbilin, na ito raw ang noon. Ibinigay sa kanya ni Prinsipe An bilang tanda ng kanilang pag-ibigan. Nakatago sa loob nito ang napakagandang tula ng pag-ibig na isinulat mismo ni ate. Mayroon itong napakakomplikadong mekanismo. Kung hindi ito mabubuksan ng babaeng walang modo na iyan, sapat na yon para patunayang isa siyang impostor. Amang hari. Ang hipag ko noon ay isa ring kilalang talentadong babae sa kabisera. Ang mekanismong iniwan niya ay tiyak na napaka-elegante. Itong babaeng to, asal kalye. Puro pera lang ang alam. Sigurado akong kahit ang gilid ng kwintas na jade ay hindi niya maiintindihan. Tula ng pag-ibig. Lesiu. Nang kunin ni Ingsue ang kwintas na jade, sinulyapan niya lang ito, at inilagay sa mesa na parabang nandidiri. Lolo Hari, susubukan ko po. Paano kung hindi ko ito mabuksan? Yung gintong kandado at gintong panusok na napanalunan ko kanina. Ang karapatang magmana sa palasyo ni Prinsipe An. Lahat yan ay hindi ko na nanaisin. Oh. Paano naman kung mabuksan mo? Sige, kung mabubuksan mo ito. Hahayaan kong sipain mo ang ulo ko na parang bola. Ano namang gagawin ko sa ulo mo? Wala naman itong halaga. Magkapera, magkapera. Pumasok ang yaman at swerte. Espiritu ng langit, espiritu ng lupa. Sa utos ng kataas-taasan. Buksan. Ha! Hindi, impossible. Bakit ganito ang paraan ng pagbukas nito? Bakit naman imposible? Mukhang hindi ka pa sapat na sakim, ah. Halika, halika, Lolo Emperador. Pakitingnan niyo po. Tingnan niyo itong napakagandang tula ng pag-ibig. Hindi ba't nakakaantig ng damdamin ang pagkakasulat? Ha ha ha. Muyuan, ito nga ang sulat kamay mo, hindi ba? Kasulatan ng pagkakautang. Si Gumuyuan ay may utang na 10,000 tael ng ginto kay Su Yingsu. Naaalala ko na ang sulat mo noon ay ganito ka. Matikas. Ha ha ha. Kumpirmado na nga ang pagkatao mo. Ngunit itong nakakainis na kahihiyan. Ano ba ito? Ang ebidensya ay matibay. Nakasulat sa itim at puti. May utang ka sa nanay ko na 10,000 tael ng ginto. Ngayong wala na ang nanay ko. Ayon sa batas ng dakilang kian, ako ang unang tagapagmana. Ang utang ng ama ay babayaran ng anak. Mali, ang utang ng ama ay babayaran ng anak na babae. Itay, 4 na taon na ang nakalipas. Ang interes niyan ay lumaki na ng lumaki. Siguro mga 20,000 tael, tama. Magbabayad po ba kayo ng buo? O gagawa ng kasulatan ng pagkakautang? Ang petsa sa sulat na iyon ay bisperas ng pagkawala ng ate ko. Mga kawal, dalhin itong 2 naglinlang sa kamahalan. At ginulo ang dugong bughaw, mga hangal at kalagkarin palabas. Ah! Kamahalan, maawa po kayo. Sige na, ngayong nalutas na ang di pagkakaunawaan. Muyuan, isama mo na ang pinagkakautangan mo pabalik sa iyong palasyo.
Tungkol naman sa 20,000 tael na ginto. Ikaw na ang bahalang dumiskarte riyan. Kahit na may pera ako, ito pa rin ay iyong bayad pinsala sa iyong kabataan. Itay, ngayon niyo na po babayaran. Sa totoo lang, hindi naman po ako mapili. Pwede na rin po ang salaping papel. Gusto mong manahin ang kayamanan. Gusto ko yung 10,000 tael ng ginto. Naman, pinagpaguran ko yon. CJ, hindi nag-aalaga ng palamunin ang palasyo ni Anne. At lalo na ng mga mangmang. Bukas ng madaling araw, ipapadala kita sa Akademya ng Imperyo para mag-aral. Ano? Kapag hindi ka naging numero 1 sa klase, mawawalang bisa ang kasulatan ng utang na ito. Kapag hindi ka napabilang sa 3 nangunguna, kukunin ko lahat ng chichirya mo. At kung maglalakas loob kang tumakas sa klase, gagamitin ko ang lubid na iyon para ibitin ka sa tarangkahan ng palasyo at gawing parang panakot sa ulan. Aha! Itay, sa tingin ko po ay mapag-uusapan pa natin ito, Itay. Kahit hindi ako natuluyang mamatay, ang buhay na ito, mukhang hindi na rin pala ganoon kahirap. Itay, nasaan na po ang handa mula sa palasyo? Hindi ba't nagbigay ng 100 putahe si Lolo Emperador? Bakit wala pa ring dumarating? Aabutin ng halos 2 oras bago maihatid yon ng kusina ng palasyo. At para naman sa kusina rito sa mansyon, pati mga daga ay namatay na sa gutom. Gusto mo bang kumain ng hangin? Ah! Nagbibigay-pugay po ang inyong lingkod, mahal na prinsipe. Aba, kayo na po pala ang batang prinsesa. Narinig ko po sa tagabantay kanina. Nais daw pong kumain ng batang prinsesa. Mahal na prinsipe, sana po'y maunawaan ninyo. Hindi po sa hindi ginagawa ng inyong lingkod ang lahat ng makakaya. Nitong mga nakaraang buwan, ang mga gastusin sa pagpapagamot sa binti ng mahal na prinsipe ay parang tubig na umagos. Matagal nang walang-wala ang mansyon. Huwag na po nating pag-usapan ang handa para sa mansyon. Kahit itong lugaw para ngayong gabi, kailangan pa nating hiramin sa kapitbahay. Hiramin. Tiyo Katiwala, ang laki ng tiyan ninyo, kasya na yata ang isang buong pakwan. Dahil din ba yan sa pag-inom ng lugaw? Prinsesa, ano pong klaseng pananalita yan? Napagod lang po ang inyong lingkod sa pag-aasikaso sa mansyon. Namamagalang po. Dahil hindi po naniniwala ang prinsesa, halika. Ito ang listahan ng mga gastusin ng mansyon sa nakalipas na 3 taon. Kung sa tingin po ninyo, batang prinsesa, ay nangurakot ang inyong lingkod. Sige po, suriin ninyo. Kung makakahanap po kayo kahit isang kusing na sobra, ako na po mismo ang puputol sa ulo ko. At gagawin kong upuan ninyo. Perpekto ang pagkagawa ng librong ito ng kwenta. Kahit ang pinakamagaling na accountant mula sa kagawaran ng pananalapi ang dumating. Mapapakamot din sa ulo. Paano pa kaya? Ang isang paslit na halos hindi pa marunong magbasa. Tingnan nga natin, kung itong batang sakim sa pera, sa harap ng sandamakmak na peking ulat, ay iiyak ba o magwawala? Itay, tanga ba ang taong ito? 3 taong gulang pa lang ako. Ipakita mo sa akin ang libro ng kwenta. Hindi ba ito pang aabuso sa bata ayokong tingnan? Kung hindi rin naman maintindihan ng munting prinsesa, huwag ninyong sisisihin ang matandang lingkod na ito kung wala akong magawa. Ngayong gabi, malamig na tinapay lang ang mayroon. Kainin mo kung gusto mo, kung ayaw mo, huwag. Teka lang, hindi ko nga maintindihan ang libro ng kwenta. Pero matalas ang pang-amoy ko. May amoy ka ng jufulu. Amoy ng crispy roasted goose. At kaluluto lang wala pang 1 oras. At itong amoy alak. It's at 10 taong newer home. Na may halong kaunting osmanthus honey. Sa Zuixianji lang sa timog ng syudad ganyan ibinebenta. 5 tael ng pilak ang isang bangan yan. Pang-amoy aso ba ang batang ito? Sabi mo walang pera ang palasyo para bumili ng bigas. Pero ikaw mismo ang sarap ng kinakain at iniinom. Anong ibig sabihin yan? Mga tiyo, sabi ng lolo kong emperador, ang palasyong ito ay aking pamana. Ngayon, may nagnanakaw ng pera ko. Iyon ay katumbas ng pagtataksil sa emperador, hindi ba? Prinsesa, totoo ba ang iyong sinasabi? Totoo, mas totoo pa sa tunay na ginto. Ano nga ulit ang tawag doon sa physical audit? Tama, halughugin. Kapapa ninyo siya. Maglakas loob kayo, ako ang punong katiwala ng palasyo. Inirekomenda ako ng yaya ng prinsipe. Nang walang utos mula sa prinsipe. Sino ang mga ngahas na galawin ako? Ha? Kilos na. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Hindi ako makapaniwala. Dito sa bahay na to. May mas makapangyarihan pa ba kaysa sa akin na siyang nagpautang?
Ah! Wow, ang daming kayamanan, hahaha. Wow! Mas maganda pa itong jade pendant kaysa sa gamit ng tatay ko. Kasinungalingan yan. Personal na ipon ko po yan. Ahahaha. Mahal na prinsipe, tulong. 1,000 tael na silver note mula sa kaban ng bayan ng Dakyan. At 2 pa talaga. Sa kwarto ng matandang katiwalang ito. Siguradong mas marami pang kayamanan. Ah! Naku po, Manong Katiwala. Hindi ka nakatiwala kung ganito. Para mo nang kinuha ang buong palasyo. At inilipat dito sa kwarto mo. Ang buhay mo ay mas marangya pa kaysa sa tatay ko. Ilabas yan, ilabas lahat. Nasaan ang mga bowl? Bilisan nyo, dalhin nyo rito. Ano? Ito ba ang pamanang matatanggap mo? May parte ang nakakita. Tatay, heto po. Nakaw na yaman to. Ang galing din pala ng batang to. Hindi ito yung bayad sa perwisyo. Ngayon lang may nagbigay sa akin ng pera. Dati, gusto lang akong lokohin ng mga tao para sa kapangyarihan. O kaya naman ay patayin ako. Tanging ang anak ko lang na babae. Kahit puro pamana ang bukang bibig. Nang makakuha siya ng pera, ibinigay niya sa akin ang kalahati. Noong panahong kahit gamot ay hindi ko na mabili. Kumakain ka ng litsong gansa. Mahal na prinsipe, patawad po. Saglit lang po akong nagkamali. Salamat sa paalala ng tiya. Nailipat na ang laman ng kaban ng yaman ng palasyo ni Prinsipean. Hinihintay na lang na mamatay ang mahal na prinsipe. O ay, itay, sino ang keridang ito? Hindi ba iyan ang masamang babaeng si Suwanru? Nakikipagsabuatan sa kaaway at nagtataksil sa amo. Ito ay parusang kamatayan. Hindi lang ito kasakiman sa pera. Ginagawa niya akong tanga. Na parang baboy na kinakatay. Kalag ka rin siya at paluin hanggang mamatay. Ilagay ang lahat ng kanyang ari-arian sa kabangyaman. Itay, sa aking kabangyaman. Ibinigay ko na sa iyo ang iyong bahagi kanina. Hindi na maaaring bawiin. Bahala ka. Ah! Grabe. Itong mukhang marunong lang magpa-cute at magpabebe. Ang munting prinsesang humihingi ng mana ay siyang pinaka hindi dapat kalabanin sa palasyong ito. Yumayaman na. Ang pagkumpiska ng ari-arian ang pinakamabilis na paraan para yumaman. Kung ganito kabilis, lahat ng mga nasa palasyo, mga taksil na palamunin ko, kumpiskahin ko lahat. Ibig sabihin ba nito ay, makukuha ko na ng maaga ang mana ko. Ito ang palasyo ni Prinsipean. Napakagulo at karumal-dumal. Ano na klaseng kaguluhan ito? Ako po ang pinuno ng Imperial Academy. Sa utos ng kamahalan, narito ako para subukan ang kaalaman ng munting prinsesa. Dahil mukhang napakasigla ng munting prinsesa. Kung gayon, simulan na natin ngayon. Kung hindi siya marunong bumasa at sumulat, pagpunta niya bukas sa Imperial Academy, ay mapapahiya lamang. May mas nakakatakot pa kaysa sa paniningil ng utang. Dumating na ang tutor ko. Isang kahihiyan. Isang malaking kahihiyan. Kamahalan. Ang babaeng ito ay amoy pera. Walang galang sa nakatatanda. Kung siya ay papasok sa Imperial Academy, hindi ba't masisira niyan? Ang dalisay na diwa ng batis ng mga pantas. Ako'y lubos na tumututol. Hoy, matanda. Ang ingay mo, natutulog yung pera ko. Pakinggan nyo. Easy, gusto mo pa talagang patagalin to, ano? Itay, ipalabas nyo na iyang matandang iyan. Nagbibilang ako ng ginto. Hinaharangan niya ang liwanag ko. Ang sinabi ng punong rektor, may punto rin naman. Kahit na ang tahanan ng prinsipean ay hindi na kasing dakila ng dati, hindi rin naman tayo pwedeng magpadala ng isang hangal sa Imperial Academy para mapahiya. Sinong hangal? Ang tawag dyan, nagtatanga-tangahan lang. Talaga ba? Kung sinasabi mo hindi ka hangal, marunong ka naman siguro sa numero, di ba? Kung kahit simpleng pagtutuos ay hindi mo alam, hindi mo rin mabibilang ng tama itong 10,000 tael ng ginto. Masasayang lang yan sa mga kamay mo. Mas mabuti pang ibalik sa kaban ng bayan. Anyway, asa ka pa. Magbigay ka ng tanong. Ngayon na.
Magkamali lang ako ng isang kusing. Puputulin ko ang ulo ko at ipapasipa ko sa'yo na parang bola. Yes napakayabang na paslit. Dahil hindi mo alam kung saan ka lulugar. Kung gayo'y susubukin kita. Makinig kang mabuti. Ang hilagang hukbo ng dakian ay may 100,000 sundalo. Kailangang magpadala ng suplay ng pagkain mula sa kabisera. Ang layo ng biyahe ay 3,000 li. 50,000 manggagawa ang kinuha. Ang bawat manggagawa ay may pasang 6 na daw. Bawat araw, kumokonsumo sila ng 2 siyeng. Ang buong hukbo ay kumokonsumo ng 2,000 dan bawat araw. Para masigurong may sapat na pagkain ang hukbo para sa isang buwan. Bukod pa sa mga nasasayang sa daan at sa rasyon ng mga manggagawa. Pagdating sa hangganan, gaano karaming supply ang kailangang ipadala mula sa kabisera? Hindi naman iyan pagsusulit para sa isang 3 taong gulang na bata model. Halatang halata na ito ang pinakamahirap na tanong sa pagsusulit sa matematika. Kasama pa rito ang pangkalahatang pagpaplano at pagkalugi. Sa isang pagkakamali lang, kahit gaano kaliit, ay milya-milya ang layo sa tamang sagot. Ang lupit din pala ng matandang to. Teka, tao rin ang mga manggagawa. Hindi ba sila pakakainin pagbalik sa lungsod? Saka, itong mga rasyon ba ay magandang klase ng bigas o iyong magaspang? Gaano kalaki ang porsyento ng pagkalugi? May mga midleman din bang kumikikil? Dapat isama iyan sa gastos. Ayon sa lumang patakaran, walang kikil. Magandang klase ng bigas, bilisan ang pagkalkula. Kung ganoon, ito pala ay isang perpektong sitwasyon. Hindi talaga detalyado. Dalhan niyo ako ng mga counting rod. Huwag na iyang mga patpat na iyan, masyadong mabagal. 5 beses 5, 25. 6 na beses 8, 48. Ang pagkalugi ng mga manggagawa ang denominator. Ang kabuang produkto ang numerator para sa integral. Teka, hindi kailangan ng integral dito. Direktang gamitin ang formula. Ang kailangang ipadala na bigas ay 643,200 kaban at 5 salok. Ano? Paanong nangyari yon? Kung ibabatay sa kasalukuyang presyo sa kabisera, isang sakong bigas ay katumbas ng isang tael at 3 wen na pilak. Nakatumbas ng pilak na 836,160 tael. At saka, luging-lugi ang plano ng transportasyon na ito. Para ka lang nagsasayang ng pera. Kalokohan. Paanong naging pagsasayang yan? Tanga. 3,000 milyang layo. Ipapabuhat mo sa tao. Mas marami pang kinakain yung mga trabahador kaysa sa binubuhat nila. Bakit hindi na lang gumamit ng kariton ng baka? Isang kariton ng baka ay kayang magbuhat ng 10 kaban. At kalahati lang ng rasyon ng manggagawa ang kailangan nito. Kung papalitan ng kariton ng baka, makakatipid pa tayo ng 100 at 2,000 tael ng pila. Impossible. Hayaan ninyong bilangin ko. Siguradong nang hula lang yan. Sige na buhatin nyo na lahat sa kwarto ko. 643,205 daw. Walang labis walang kulang. Pati yung butal ay tumugma. Paanong nangyari iyon? Mental calculation sa loob lang ng 10 hinga. Isa itong halimao sa galing. Ang bagal-bagal mo naman matanda. Kung hihintayin ka pa naming matapos, ang mga sundalo sa unahan, matagal nang natuyo sa gutom. Sa ganyang klase ng kakayahan mo, paano mo matutulungan ang lolo kong emperador na pamahalaan ang Imperial Academy? Kung ipapahawak sa'yo ang kaba ng bayan, hindi ba't malulugi ito taon-taon? Ikaw. Ahahaha. Ginoong punong ministro, mukhang ang anak kong babae, kahit na hindi siya marunong sa panitikan. Pero pagdating sa pagmamahal sa pera, tunay ngang may pambihirang talento siya. Itong asignaturang matematika, kailangan pa ba niyang pag-aralan? Mahal na prinsipe kahit na may angking talino ang batang ito. Pero wala siyang mabuting asal. Kaya lalo siyang dapat pumasok sa Imperial Academy para sa mahigpit na pagdidisiplina. Kipikon. Itay, kamusta? Hindi naman kita ipinahiya, diba? Yung 10,000 tael ng ginto, pwede na bang mapasa akin? Sakim sa pera at matalino. At makapal pa ang mukha. Kamukhang-kamukha niya talaga ang taong iyon. Hindi masama. Yehey! Dahil napakalinaw mo kung magkwenta. Saktong-sakto, bukas pumunta ka sa Imperial Academy. Bukod sa pag-aaral, isabay mo na ring singilin ang lahat ng mga utang na ito. Para sa akin. Kung hindi mo masingil, huwag ka nang umasang kakain ka. Teka, hindi lang ang puhunan ang sisingilin mo. Ang tubo. Dapat ay base sa bagong kwenta na ginawa mo kanina. Itay, huwag kang mag-alala. Gamay ko ang trabahong to. Mag-ama tayo, kaya dapat malinaw ang usapan sa pera. 50-50 tayo. Isa, siyam. Itay, ang kuripot mo naman.
Pera ko ang pinuhunan dyan. Pero ako ang maniningil niyan gamit ang sarili kong galing. Guxiaotang, hindi to maliit na halaga. Ang panganay na apo ng emperador, si Xiaoqi, may utang na 3,000 tael na pilak. 2, 8, 4, 6. Deal. Hihi. It said, simula bukas, ang mga anak mayaman ng kabisera ay malilintikan na. Anong pag-aaral, walang ganoon. Nandito ako para magtrabaho. Kaninong pamilya yan? Tite, taga-mansyon siguro ni Prinsipe Anne. Tingnan mo yung bulok na karwahe. Yung 3 taong gulang na paslit na walang pinanggalingan. Nababaliw na ba si Prinsipe Anne? Ipadala ba naman siya dito sa Imperial Academy? Tigil! 3 taon nang walang silbi si Prinsipe Anne. Matagal ng katatawanan sa buong kabisera ang mansyon ni Prinsipe Anne. Ang mang-api ng isang batang walang inang nagmamahal. At may pabayang ama. Sino ba namang makokonsensya? Ang taba ng manok na to. Siguradong masarap to kung gagawing adobo. At kung gagawing tinola, masustansya pa. Anong tinitingin-tingin mo? Tinitingnan ko ang pera. Hoy, anong ginagawa mo? Xiaoqi, may gana ka pang maglaro ng manok. Ha ito, paanong naging ganito katapang ang babaeng ito? 3 taon ng Xuanhi, 5 buwan. Humiram ka ng 3,000 tael mula sa Anwang Few. Ginamit para sa underground na sabungan para mabawi ang puhunan. Sabi mo nang hiram ka. Pero ang totoo, ninakaw mo ang selyo ng tatay ko. Para makakuha ng pera sa bangko. Noong panahong yon, kalalinsad lang ng binti ng tatay ko. Nakahiga siya sa kama at hindi makagalaw. Kaya ninakaw mo ang selyo niya. 2 taon nang lampas sa taning ang utang mong iyan. Ano? 3,000 tael. Di ba't kalalala lang noon ang pinsala ni Prinsipe Anne? Ikaw nagsasabi ka ng kasinungalingan. Ako ang kagalang-galang na panganay na apo ng emperador. Magkukulang ba ako sa hamak na 3,000 tael ng pilak? Nasaan ang ebidensya? Kung walang ebidensya, paninirang puri yan sa pamilya ng emperador. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Sa usapang siyam na palabas 13 ang balik. Taon-taon. Idagdag pa ang multa sa paglampas sa taning. Bayad para sa inflation at bayad para sa perwisyong idinulot. Bayad sa mga lakad at ang bayad sa oras na sinayang ko ngayon. Ang kabuuan ay 18,432 tael ng pilak. Gawin na nating bilog. Ibigay mo na lang ang 18,500 tael. Ang pagbilog ba ng numero ay pataas? Sobrang taas naman ang interes niyan. Hindi yan kinikilala ng batas ng dakian. Lesiw. Sobrang taas ng interes. Iyan ang kinalkula kagabi ni Kong Fangzeng. Si punong tagapayo kong mismo ang nagkalkula niyan. Tinatakan niya ng tatay ko. Kahit ang lolo nating emperador alam ang tungkol sa utang na to. Kung hindi ka sang-ayon, tawagin natin si punong tagapayo kong ngayon din. At magharap-harap tayo. Narinig kong kahapon itong babaeng mailap na to. Ay napaikot ang lolo nating emperador sa pag-aaral ng imperyo. Paano kung totoo nga, kapag nalaman ng aking amang hari, ang kalokohang ginawa ko 2 taon na ang nakalipas. Tiyak na babaliin niya ang mga binti ko. Ako, wala akong dalang ganoong kalaking halaga ngayon. Sa ibang araw na lang kita babayaran. Ayan, umamin ka na. Sabi ng tatay ko. Bawal umutang. Walang pambayad ng utang. Kung ganoon, katawan mo na lang ang ipambayad. Aking dakilang general, ginastusan ko ito ng 1,000 tael. Para bilhin ang banal na manok mula sa kanluraning rehiyon. 4 na kilo lang naman ang bigat nito. Medyo makunat ang laman. Sige na, ibabawas na lang sa 100 tael na interes mo. Ang natitira, saka na natin pag-usapan. Ang binata mula sa pamilya ng ministro ng mga rito na si Li. Nabalitaan kong ginamit mo ang painting ng ama ko na nangingisda sa malamig na ilog. Para ipambayad sa utang mo sa sugal. Ang bunsong anak ng vice-ministro ng kita. Noong nakaraang buwan, hindi ba't palihim mong ininom? Ang nuerhong na ibinaon ng aking ama sa ilalim ng puno. Sino ang susunod? Takbo, nagtatawag na ng pangalan ang demonyong ito. Anong klaseng prinsesa ba yan? Baka naman isa siyang multong maniningil na pinadala ng hari ng impyerno. Aking dakilang general, nawala na ang lahat ng aking karangalan. Mga hampas lupa. Tumabi. Isa na namang mayaman at makapangyarihan na naghahanap ng gulo. Ang itsura at tindig na ito
At itong kitang-kitang pagiging kaawa-awa. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganitong kalagayan. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Ang nakikita ko ay hindi isang sawimpalad na binata, kundi isang taong may walang hangganang potensyal na maging isang napakahalagang yaman. At libre pa. Kuya, kamukha mo yata yung tagabilang ko ng pera. Sumama ka sa akin, sagot ko na ang pagkain at tirahan mo. Itong tandang na ito ay para sa'yo, pampalakas ng katawan. Ang mga tao sa mansyon ni Prinsipe Anne, mga baliw ba silang lahat? Kunin mo ito, tawag dito ay bayad para sa paninirahan. Ang halaga ng manok na ito ay sapat na pambili sa hamak kong buhay ng 100 beses. Isa lang akong utusan na halos hindi makakain ng sapat. Bakit niya ito ibinibigay sakin? Tara na, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Unang araw pa lang sa trabaho gusto mo nang magtamad. Ha. May dala-dala pang tagapagwalis. Pamilyar na pamilyar ang ganyang klaseng tingin. Anong tinataguan mo? Ang isang tagapagtuos ay dapat may kumpiyansa. Ituwid mo ang likod mo. Manahimik. May espesyal na bilin si Chancellor Kong. Hinding-hindi dapat hayaan ang mailap na batang ito na amoy pera, na magkaroon ng magandang buhay sa Imperial Academy. Gutang. Hayaan mong subukan ng matandang ito ang kaalaman mo. Ang Discourses on Salt and Iron ay nagsisimula sa malaking kita ng estado. Tatalakayin mo ang paraan ng monopolyo sa asin. Bigkasin mo ng isang beses ang bahaging ito. Kapag nagkamali ka kahit isang salita, 10 palo ng ruler. Kung hindi mo kayang bigkasin, lumayas ka at pumunta sa pasyo. At parusang tumayo roon buong araw. Ang Discourses on Salt and Iron na iyan ay malabo at mahirap intindihin. Lalo na para sa isang 3 taong gulang na bata. Kahit ang mga 10 taong gulang na batang lalaki dito. Iilan lang ang kayang basahin ito ng tuloy-tuloy. Malinaw na sinasadya niyang pahirapan ito ng husto. Guro, hindi malinis ang kamay ng aliping ito. Kaninang umaga lang ay nawalan ang kanyang kamahalan na panganay na apo ng emperador. Ng kanyang golden armored great general na nagkakahalaga ng 1,000 ginto. At sa isang iglap na punta ito sa mga kamay niya. Paano magpapahintulot ng magnanakaw ang Imperial Academy? Alam ko kung paano napunta rito ang manok na panabong. Inagaw yan ng batang babaeng iyon. Pero sa sandaling ito lahat ng sisi. At masamang balak ay sa akin ibinabato. Ang isang hamak na alipin na tulad ko na parang damo lang ang buhay. Kayang-kayang durugin ng mga makapangyarihan. Kahit hindi na kailangan ng dahilan. Lalo na't ngayon ay nahuli ako sa akto. Basta't hindi nila ako mapapatay sa bugbog, kaya ko pa. Discourses on Salt and Iron, diba? Hindi ba tungkol lang iyan sa pagkwenta ng kita ng kaba ng bayan? Ang boring naman kung bibigkasin ko lang. Hayaan mong ako na ang magkwenta para sa'yo. Katawa-tawa. Ang isang klasiko ay hindi lang basta pagtutuos. Ang monopolyo ng asin at bakal ng dakilang kian. Pagpapakulo ng asin sa baybayin. Ang puhunan sa isang gin na asin ay 3 wen. Ibinenta sa mga tao ng 20 wen bawat gin. 6 na beses ang tubo. Pero matatawag ba yang kita? Hindi. May 36 na checkpoint sa mga probinsya at bayan sa daan. Patong-patong na pangingikil. Kinukuha ng mga tol ang 30%. Pagdating sa kabisera, ang nawawala sa bodega at mga naiulat na sira ay 20% pa. Sa 20 wen na asin, 4 na wen lang ang natatanggap ng kaba ng bayan. Ang isinulat sa diskurso sa asin at bakal na ito ay hindi tungkol sa pamamahala, kundi tungkol sa mga linta ng dakilang kian. Isang detalyadong listahan ng katiwalian. Paanong nangyari to? Ang porsyento ng pagkalugi na sinabi niya at ang bilang ng mga toll checkpoint ay tugmang-tugma sa lihim na ulat ng Ministry of Revenue na isinumite sa gabinete noong nakaraang buwan. Ito ba talaga ang kayang intindihin ng isang 3 taong gulang? Tapos na akong magsaulo. Ngayon naman, may iba tayong pagtutuusan. Zhao Deziu. Ang ikatlong anak ni Zhao Guangzong, ang Vice Minister of Revenue. Ika-4 na taon ng Xuanhe, noong Setyembre. Nadilim ang paningin mo sa pagkatalo sa sugal sa Changlefang. Nanghiram ka sa aking Anwangfu ng 5,000 taels bilang puhunan. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ka pa rin aamin. Ayon sa kasunduang pinirmahan natin noon. Siya manghihiramin, 13 ang ibabalik. 2 taon ka nang hindi nagbabayad. Kasama na ang puhunan at tubo. May utang ka ngayon sa aking Anwangfu na 8,360 taels na pilak. Ang perang dumadaan sa kamay niya araw-araw ay kayang bumili ng 100 manok. Kahit ibigay mo pa sa kanya ng libre ang mga manok na iyan para gawing sabaw. Magrereklamo pa iyan na pantinga lang. Zhao Deziu, nakalimutan mo na ba ang utang mo? Isang napakalaking halaga na mahigit 8,000 taels. Kung malalaman ito ng tatay ko, siguradong babalatan niya ako ng buhay. Ang selyo ng mansyon ng prinsipe, itim sa puti, nakatatak sa aklat ng mga utang. Isa iyang matibay na ebidensyang hindi mo matatakasan.
Prinsesa, kaawaan niyo po ako, yung pera po. Babayaran ko. Huwag niyo pong sabihin sa tatay ko. Ang kagalang-galang na anak ng Bise-Ministro ng Pananalapi ay pinilit ng isang 3 taong gulang na bata na lumuhod sa publiko gamit lang ang isang listahan ng utang. Anong klaseng kababalaghan ang aklat ng utang na iyon ng mansyon ni Prinsipe Anne? Sa isang tunog lang ng abacus, napapaluhod na ang mga tao. Sa 13 taon ng buhay ko, iyon ay isang tanawing hindi ko pa kailanman nasaksihan. At nagdikit ito sa akin ng isang pribadong pag-aari ng mansyon ni Prinsipe Anne, na etiketang nagsasabing bawal galawin ng iba. Ako ang tagapagtuos. Kalapastanganan, gutang, nangahas ka sa loob ng Akademya Imperial. Napilitin ang isang kamag-aral na lumuhod. Ang ganitong klaseng pag-ugali ay walang pinagkaiba sa isang basagulero sa kalye. Hindi ba't ipinagyayabang mong magaling ka sa pagtutuos? May utos si punong gurong kong. Pagkalipas ng kalahating buwan, gaganapin na ang buwan ng pagsusulit ng Akademya Imperial. Yamang nakapasok ka na sa Akademya Imperial. Kailangan mong lumahok. Kung hindi mo kayang manalo sa matematika at diskurso sa estratehiya ng patas at marangal laban kay Prinsesa Linger, lumayas ka sa Akademya Imperial at isuko mo ang hawak mong mahiwagang aklat ng utang. Mula noon, hindi ka na maaaring tumapak sa pangunahing kalyeng ito. Si Guling Heir ay mula pagkabata, tinuruan na ng mga dakilang iskolar, isa siyang henyo. Samantalang si Gutang ay isang 3 taong gulang na bata na kararunong lang magbilang. Paano siya posibleng manalo? Malinaw na ginagamit nila ang pagkakataong ito para tuluyan siyang wasakin ang alas para makabawi ng pamilya ni Prinsipe Anne. Totoo ba? Sino nang nakakaalam? Shen Bufan, yayaman na tayo. Kuya, tatanggapin mo ba tong raket na kumuha ng exam para sa iba? Kapag nanalo, lahat ng utang sa buong kabisera, bibigyan kita ng kalahati sa komisyon ko. Hahaha. Kukuha ng exam para sa iba, haha. Naghanap siya ng alila para kumuha ng exam para sa kanya. Sa tingin ko, desperado na talaga sa kahirapan ang pamilya ni Prinsipe Anne. Kapit sa patalim. Kalokohan. Ang pinakamalaking katatawanan sa mundo. Ang buwan ng pagsusulit ng Imperial Academy. Ito ang pundasyon ng korte para pumili ng mga magiging haligi ng bayan. Ikaw na isang hamak at mangmang na alila, ay mangangahas na hawakan ang papel ng pagsusulit. Para mo na ring dinungisan ang pangalan ni Confucius. At inapakan sa putik yung chart ng kalkulasyon ng pagkalugi sa transportasyon sa kanal. Isabit ninyo. Ngayon, ipapakita ko sa walang galang na batang ito kung ano ang tunay na kaalaman. Opo. Ito. Gutang. Ito'y tanong na personal na ginawa ng ministro ng pananalapi noong nakaraang taon. Huwag na nating pag-usapan ang isang tagalinis. Kahit pa yung mga nasa ministryo. Mga veteranong clerk na kalahati ng buhay ay nagbilang gamit ang abacus. Aabutin sila ng 3 araw para lang makalkula ang nasa chart na ito. Kapag naintindihan niya, kahit isang linya lang dito, ako, bilang prinsipe, sa harap ng lahat ngayon, lulunukin ko ng buo ang inkstone na to habang nakatayo sa aking mga kamay. Ikaw ang nagsabi niyan. Tama na ang daldal, simulan na ang pustahan. Ako ang bangka. Para sa mga pupusta na hindi kayang lutasin ng kuya ko ang walang kwentang chart na to. Ang taya ay isa laban sa isa. Pustahan tayo, kayang-kaya yan ng kuya ko. Isa taya, 10 ang balik. Taya na, walang bawian. Kung matapang ka, tapatan mo ng pera. Huwag puro salita. Perang pinulot lang. Sayang naman kung hindi ko kunin. Itong babaeng ito, mukhang namimigay ng pera. Pusta ko, bilang inyong hari, hindi niya kayang lutasin yan dahil isa siyang inutil. Pumupusta ako ng 500 tael, hindi niya yan malulutas. 1,000 tael na pilak ang taya ko. Itataya ko itong jade thumb ring ko. Yayaman na ako, yayaman na ako. Hindi man lang niya ako tinanong. Kahit isang salita kung marunong ba akong magkwenta. Basta ipinagkatiwala na lang niya ang lahat sa akin. Tiyafe nagpapasikat lang. Wow! Hindi man lang siya gumagamit ng counting rods. Anong klaseng paraan ng pagkalkula iyang sinusulat niya? Walang heavenly stems o earthly branches. Direktang pagbuo ng formula. Wow! Nasagutan na. Ah! Mali. Mali ang tanong dito sa diagram. Ano? Ang 3 linya ng scroll ay gumagamit ng Shanggong chapter ng 9 chapters on the mathematical art para kwentahin ang volume ng isang kamalig. Pero malinaw na ang gumawa ng tanong kahit ang pinaka-basic na formula para sa kapasidad ng isang parisukat at bilog na imbakan
ay napaghalo niya. Ginamit niya ang formula para sa parisukat na imbakan. Sa isang kamalig na bilog ang ilalim, na naging sanhi ng pagkakamali sa basehan ng pagkalugi sa transportasyon ng butil, na nagresulta sa kulang na 20% sa kabuuang bilang. Pati ba naman ang tanong ay punong-puno ng pagkakamali? May gana pa kayong gamitin yan para subukan ang kaalaman ng iba. Ito ba ang tinatawag ninyong karangalan? Mali nga talaga ang pagkakasulat. Ang ministro ng pananalapi pa mismo ang gumawa ng tanong. Isipin mo pati ang basic na formula ay nagkamali pa siya. Ang galing ni Kuya. Parang isang Diyos na bumaba sa lupa. Sinapian ng Diyos ng kayamanan. Salamat sa inyong papuri. Maraming salamat sa mga donasyon yung mga boss. Ang aga-aga. Hindi lang kayo pumarito para makinig sa klase. Tumulong pa kayo sa mga nangangailangan. Tunay nga kayong mga dakilang pilantropo. Ang jade pendant ko. Ubus na ang buong allowance ko ngayong buwan. Nalutas na ng pinsan ko ang diagram. Plano mo bang adubuhin yang inkstone? Steam pa rin ha. Naglalakas loob kang pilitin ako. Ano hindi mo matanggap ang pagkatalo? At naglakas loob ka pang gumamit ng gawa-gawang aritmetika. Para linlangin ako. Mga bantay. Dakpin siya. Sa Imperial Academy, ang pagpatay sa akin ng mga may kapangyarihang ito ay mas madali pa kaysa sa pagtapak sa isang langgam. Pero hindi ako maaaring umatras. Kuya, huwag kang matakot. Tigil. Mayabang na bata. Kung ano-anong pinagsusulat. Naglakas loob ka pang magsalita. Na mali ang tanong sa pagsusulit ng ministro ng pananalapi. Ang Imperial Academy ay lugar ng mga pantas. Hindi nito matitiis ang isang tulad mong mayabang. Baliin ang mga kamay at paa. Itapon sa kulungan ng hari. Isa lang namang tagapagwalis. Anong alam niyan sa matematika, hahaha? Siguradong tsamba lang yan. Hahaha, saktan niyo siya. Ang isang aliping tulad niya ay sayang lang sa bigas. Lolo Hari, tulungan niyo po ako. May gustong magnakaw ng pera ninyo. Walang galang. Nagbibigay pugay sa kamahalan. Bakit naririto ang kamahalan ng hindi nagpapakilala? Bakit sa lahat ng oras ngayon pa? Lolo Hari. Ayaw nilang magbayad ng utang nila, at tinawag pa nila akong pulubi. Hindi lang nila sinabi na ako si Shen. Ang tagatuos ay isang magnanakaw. Gusto pa nilang patayin siya. Ang apo ninyo ay nangakong lulunukin ang inkstone. Pero ngayon ayaw na niya. Nililin lang niya kayo. Yuan Ki, sino ang gusto mong patayin? Lolo Hari, para maging malinaw ito po ay hindi ang munting prinsesa. Siya ang nakipagsabuatan sa isang alila para mandaya. Nilait ang guro. Siniraan ang pagsusulit na gawa ng isang opisyal ng korte. Pinoprotektahan lamang ng inyong apo ang karangalan ng Imperial Academy. Napakahusay. Isang pambihirang henyo. Punong ministro kong, ang lakas naman ng loob mo. Isang napakasimpleng pagkakamali sa kalkulasyon. Na kahit sino ay madaling makapansin. Pero ikaw ay walang kamalay-malay. Ginugol ng mga opisyal ng Ministry ng Pananalapi ang buong araw. Pero hindi man lang napantayan ang isang karaniwang tao. Talagang pinabayaan nyo ang inyong mga tungkulin. Dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Dahil natalo ka na, ikaw mismo ang hihimod sa inkstone na iyan hanggang sa luminis. Himurin mo. Ako ang panganay na apo ng emperador. Ako ang apo ng emperador. Heto na ang pinag-usapan natin. Bibigyan kita ng 5%. Mula ngayon, ang buhay ko ay para na sa kanya. Mali. Itong karaniwang formula sa pagkalugi sa imbakan. Kahit ang bagong clerk sa Ministry ng Pananalapi ay hindi magkakamali rito. Hindi ko po alam. 30 bihasang opisyal ang sabay-sabay na nagkwenta. Imposibleng hindi nila mapansin ang pagkakamaling ito. Tiyak na hindi ito maling kalkulasyon. Ang pagkwenta sa bilog na imbakan ay ginamitan ng basehan para sa kwadrado. Dahil dito, may dagdag na 20% mula sa wala. Ginagamit nila ang pagkalugi bilang dahilan para ibulsa ang sahod at supply ng hukbo sa hilaga. Lolo Emperador. Dahil tinulungan kayo ng kuya ko na matuklasan ang ganito kalaking kaso ng korupsyon at nakabawi ng milyon-milyong na walang halaga. Itong nabawing pera, pwede po kayang kumuha ng 10% bilang gantimpala ko sa paglaban sa katiwalian. Gantimpala sa paglaban sa katiwalian. Mula sa kaba ng yaman ko, nilimas na lahat ng mga pesting ito. Naglakas loob ka pang makinabang sa akin. Kung gusto mo ng pera, ikaw mismo ang kumumpis ka. Dalhin mo ang aking gintong utos. Ang mga gwardyang dragon ay nasa ilalim ng iyong utos.
Para sa akin halughugin mong maigi ang Ministry ng Pananalapi. Ang perang makukuha mula sa investigasyon. Bibigyan kita ng 10%. Mga Ginoo, bagong-bagong gintong token na panlaban sa kamatayan. Binendisyonan pa ito. Isang hipo 10 tael ng pilak. May 2% diskwento sa isang taon. Gusto niyo bang mahawaan ng swerte? Para maprotektahan ang mga ama ninyo sa pagkumpiska. Tio Lu, bilisan mo. Kung mahuhuli tayo si Matandang Zhao, baka tunawin na ang ginto para gawing arinola. Munting prinsesa, sinusunog niya ang mga talaan ng kwenta. Ang amoy na ito, amoy ng sinusunog na papel at tinta. Iki, halata namang may tinatago. Tio Lu, buksan mo ang pinto. Dahan-dahan lang, baka masira ang pinto. Lahat iyan ay mana ko, ay hindi pala. Bonus ko pala. Gibain. Ha! Kamahalan, pinahamak mo ako. Pinahamak mo ako, kamahalan. Ang matandang alipin na ito ay nagsumikap ng husto para ayusin ang mga kasamaan sa Ministry ng Pananalapi sa loob ng maraming taon. At ihaharap na sana sa inyo. Ngunit sa kasamaang palad dahil sa aking katandaan, nasunog ang aking silid-aklatan. Labis kong ikinalulungkot ang nangyari. At kayo naman ay basta na lang pumasok na may dalang mga sandata. Nais nyo bang hiyain ang aking malinis na pangalan? Ang galing umarte ng matandang ito. Munting prinsesa, sa bodega maliban sa ilang sako ng bigas, at 2 bigkis ng panggatong, wala tayong nahanap kahit isang tael ng pilak. Pati ang silong ay wala ring laman. Nakahanda na talaga ang matandang tusong iyan. Kung wala kayong mahanap na tunay na ebidensya, bukas ng umaga ang laway ng mga opisyal. Ang lulunod sa mansyon ng Prinsipean. Isang grupo ng mga paslit. Gusto pang kalabanin ang matandang ito. Matagal ko nang nailipat ang lahat ng aking ari-arian. Aba, isang hamak na batang babae. Kung makaasta ka, akala mo kautusan na yan. Gusto ninyong kumpiskahin ang ari-arian ko, sige. Ang matandang ito, ngayon, ay iuntog ang ulo hanggang mamatay sa batong haliging ito. Tignan natin kung ang mga iskolar sa buong mundo, kung paano kanila hahatulan sa salita at sa panulat. Pati na ang iyong lumpong ama. Hahaha, masyadong tong matanda. Kuya, wag mo na silang pansinin. Pakiusap, tulungan mo ang Ginoong ito na kwentahing mabuti. Ang mga detalye ng gastusin sa mansyon ng ministro. Isang opisyal na may ranggong unang klase sa dakilang dinastyang Qian, ay may taunang sahod na 10,000 at 80 taels. Si Lord Zhao ay naglingkod sa korte ng 30 taon. Kahit hindi kumain o minom, ang kabuuan ay 300 at 2,000 taels ng pilak. Ang mga haligi sa bulwagan ay ordinaryong pintura lang sa labas. Ngunit sa loob ay pambihirang gintong hiblang kahoy na nanmu. Ang isang haligi ay nagkakahalaga ng 25,000 taels. Mayroong 12 piraso rito. Kabuang 300,000 taels. Ang mga bato sa hardin na ito ay mukhang ordinaryo. Ngunit ito ay mga espesyal na batong taihu mula sa Jiangnan. Ang pagpapadala ng isang bato ay 1 tael ng pilak. Ang bayad sa pagpapadala pa lang sa mga batong ito ay 60,000 taels na. Diyos ko! Ang mansyon ng Zhao ay gumagamit ng gintong hiblang nanmu para sa mga haligi. Tapos sasabihing wala silang pera. Naku, ang isang haligi niyan ay sapat na para sa lahat ng tao sa syudad na makakain ng karne sa isang taon, grabe. Iyan ay pamana mula sa aming mga ninuno. Ang aming ninuno ay nakipaglaban kasama ng yumaong emperador. Ito ay gantimpala mula sa korte. Wala kayong patunay o ebidensya. Paano kayo basta-bastang pumapasok sa pribadong tirahan? Gusto niyo ng ebidensya, ha? Tito Lu, paano karaniwang binubuksan ang ganitong klaseng hollow wall? Hollow wall? Anong binabalak mo? Ito ang ancestral house namin. Subukan mong galawin kahit isang bato rito. Ako mismo ang sisirain ko. Bless you. Hala! Naging mayaman na. Ang hina naman ng loob mo. Tito Lu, ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan? Kunin mo ang timbangan at ang kahon. Yeti, bilisan mo. Bilisan mo at ilagay ang premyo ko. Dapat lang mamatay ang mga kurakot na opisyal, tama lang na samsamin ang yaman nila. Ang munting prinsesa ng mansyon ni Prinsipean ay isang buhay na demonyo. Wow, ang bigat. Siguradong ito ang pinakatatagong malaking hiyas. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Itong si Zhao Weiyuan, hindi lang siya isang kurakot na opisyal. Siya rin ang kasabwat 3 taon na ang nakalipas. Sa trahedyang halos kumitil sa buhay ng aking ama, na siyang nagpabagsak sa mansyon ng Prinsipean, at naghulog sa amin sa impyerno bilang taksil sa bayan. Nagulat po, kamahalan. Ayon po sa ating mga espiya, winasak po ng mahal na prinsesa ang pangunahing bulwagan ng mansyon ng ministro ng pananalapi, at nakatuklas ng 50,000 gintong brick. Si Zhao Weiyuan po ay sumuka ng dugo at nawala ng malay. Magaling, napakagaling. Hindi pa ako namamatay.
Nagmamadali na siyang magtayo ng pustahan sa Akademya ng Imperyo para salakayin ang bahay ng isang mataas na opisyal ng korte. Itong napakabuti kong anak, akala niya ba igawa lang sa papel ang mga opisyal sa korte? Ihanda ang pamalo. Hintayin siyang umuwi dito. Babaliin ko talaga ang mga binti niya ngayong araw. Itay, nahanap ko na ang kasulatan ng pagkakautang mo. Kay Prinsipe Yong, ilipat mo na ang natitira mong personal na yaman. Baka mahuli na ang lahat. Nabaliw na yata ang mahal na prinsesa. Galit na nga ang kamahalan. Hindi man lang siya nagsisisi. Isinusumpa pa niya sa harap ng hari na ito'y malulugi at mamamatay. Para siyang sumasayaw sa bingit ng kamatayan. Walang hiya ka. Hahagupitin talaga kita ngayon, lumuhod. Anyway, huwag mo akong takutin. Tatlong taon na ang nakalipas. Ang 100,000 kabalyero ng Hilaga ay nalipol lahat. Ang mga binti ko rin ay dinurog ng mga kuko ng kabayo ng kaaway. 3 taon kong hinanap ang katotohanan. At ngayon, narito ito sa pergaminong ito. Hindi pala tuso ang mga kalaban, kundi ang aking mabuting kapatid, si Prinsipe Yong Sixiaoxuan. Nakipagsabuatan sa ministro ng pananalapi. Ang mga suplay at mga lokasyon ng tambangan ng ating hukbo ay ipinagbili lahat sa mga dayuhang kaaway. Galit para sa bayan at paghihiganti para sa pamilya. Ang mga hiyaw ng 100,000 kaluluwang nasawi ay matalim na umuugong sa aking pandinig. Ang pighati at galit na parang kumukulong lava ay walang awang nanlalapa sa aking kalooban. Malinaw na ba? Hindi ko mamanahin ang gulong to, no? Ang prinsipe. Pumanaw na ang prinsipe. Ang 3 taong nagpahirap sa prinsipe, kahit pa ang pinuno ng Imperial Medical Academy, ay walang nagawa sa pagbabara ng kanyang mga ugat, ay dahil pala sa munting prinsesa. Ang masamang dugo na inilabas niya dahil sa galit, kasabay ng sukdulang puot na sumira sa kanyang pagtitimpi, ay sa pilitang binuksan ito. Wow, Tay! Nag-zombie ka ba? Ang lakas ng kapangyarihan mo. Kung pupunta ka sa ilalim ng tulay, at mag-perform ng pagbasag ng bato sa dibdib, magkano kaya ang kikitain mo sa isang araw? 50-50 tayo, game. Ang mga binti kong 3 taon ng lumpo may pakiramdam na ulit. Gusto mong makipaghasyan? Yedwe, CJ. Gagamitin ko muna ang dugo ng aking mga kaaway para ipandi ka ng isang bundok ng ginto. Mahal na prinsipe, sinalakay ang bahay ni Zhao Weiyuan. Isang lihim na sulat ang ipinadala sa mansyon ni Prinsipe An. Isara agad ang mga tarangkahan ng syudad. Tipunin ang lahat ng pribadong kawal. Kunin mo ang aking teacher tally. Pumunta sa kampo sa labas ng kabisera at magpakilos ng mga sundalo. Kahit anong mangyari. Ngayong gabi, patagin ang mansyon ni Prinsipe An. Makinig kayo, mga kapatid na rebelde sa labas. Napapaligiran ko na kayong lahat. Nang mag-isa, mag-avail na kayo ng ibaba ang sandata. At maging isang badha super package. Sa halagang 9,980 taels lang. Garantisadong hindi kayo mapuputulan ng ulo, okay? Tinatanggap ang mga silver notes at titulo ng lupa para sa agarang bayaran. Wasakin ang pinto at dakpin ang walang kwentang mag-amang iyan. Hanapin ang mapa ng depensa. Sirain agad. Kahit isang langaw, huwag ninyong hahayaang makalabas. Ang selyo ng tigre ng hukbo. Hahaha, gumuyuan. Duwag ka talaga. Ngayong kaharap mo na ang kamatayan, nagtatago ka sa likod ng isang 3 taong gulang na paslit para saluhin ang espada. Ngayong araw na ito, sisiguraduhin kong walang magmamana ng iyong kayamanan. Itay, sabi ni Prinsipe Yong, ang pera mo raw para sa kabaong ay gagawin lang daw niyang pamunas ng paa. Gusto pa niyang nakawin ang mga gintong kakakuha ko lang. May gagawin ka ba? Ikaw ang mga binti mo. Paanong nakatayo ka? Hinding-hindi ito possible. Patayin siya. Tadarin niyo siya ng saksak para sa akin. Lesiu. Tumayo ako. Para ipagtayo ng bundok ng ginto ang anak ko. At sino ka sa akala mo? Ang bigat ng kanyang presensya. Itong pamilyar na bagsik. Ang kabayanihan ni Prinsipe An sa larangan ng digmaan. Ay nagbalik na. Nagbalik na ang ating Diyos ng digmaan. Sumasaludo sa Diyos ng digmaan. Sumasaludo sa Diyos ng digmaan.
Sumasaludo kami sa Diyos ng digmaan. Wala nang pag-asa. Mga Ginoo, ang pagtatangkang magrebelde ay malaking kasalanan din, no? Isang hawak sa death exemption gold medal, 10,000 tiles. Dahil sa tatay ko, bibigyan ko kayo ng 20% diskwento. Tumatanggap din po kami ng titulo ng lupa bilang kolateral at pwede ring hulugan, ha? Unahan na lang po. Hoy, yung tito sa harap na may bigote. Nakikita ko sa noo mo, sinusundan ka ng kamalasan. Kailangan mong humawak ng 2 beses para swertehin ka. Ay ito, di ba siya yung bata kanina na muntik nang? Ang munting prinsesa na ginawang salaan sa bala. Bakit siya? Nagbebenta ng medalyong pangkaligtasan sa kamatayan. Nakaluhod ako rito para kilalanin ang aking angkan. O para mamasyal sa perya. Gutang. Bumalik ka sa harapan ko. Mahal na prinsipe, sandali lang po. Bago ko po natanggap ang utos mula sa Ministry ng Digmaan ngayong gabi. Naharang ko ang bagay na ito sa labas ng syudad. Ito ang pulseras na jade na suot-suot ni Su Yingsu. Noong siya ay nawala. Ipinagtapat ng asasin bago siya bawian ng buhay. Na kung hindi makakabangon ang mahal na prinsipe. Pagkalipas ng 3 araw, papupuntahin nila kayo sa bangin ng pighati. Para kunin ang bangkay ng prinsesa. Buhi pa si inay. Ang mga salitang iyon ay parang isang kulog na dumagundong. At biglang pinagliyab ang galit ni Gumuyuan. Ang matinding galit na 3 taon niyang kinimkim. Bumabalot sa kanya ang isang nakakakilabot at malamig na hangarin na pumatay. Na halos magpayelo sa buong palasyo. Ipasa ang utos ko. Tipunin ang mga Dragon Cavalry Guard at sumunod sa akin. Itay, sandali lang po. Ang pagliligtas kay inay ay isang malaking proyekto. Malaki ang panganib at malaki ang puhunan. Iba ang bayad dyan. Kailangan muna nating gumawa ng kontrata, kung saan nakasulat ang budget at ang bonus ko. Nang malinaw, ang galit ko, ay biglang natigilan dahil sa mga sinabi niyang kalokohan. Pero bigla na lang akong napangiti, habang tinitingnan ko itong nasa harapan ko. Na puro negosyo ang nasa isip ang anak kong babae. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ko. Naiintindihan ko na, ginagamit ng batang ito ang kanyang sariling paraan para paalalahanan ako, na huwag magpadalos-dalos. Ang babaeng bihag ng mga lalaking nakaitim. Posible kayang si Su Yingsu iyon. Akala ko'y magdadala ng mga kawal si Gumuyuan para sa isang biglaang pagsalakay. Hindi ko inaasahan na ito pala ang darating. Isang batang mukhang pera. Nandito na ang lahat ng pera. Bitawan mo ang nanay ko. Teka lang, kailangan ko munang suriin kung totoo. Hiya! Takbo, bilis. Inay, miss na kita. Sa mga taon na nawala ako, hindi ka na nga kumita ng pera. Nagkautang ka pa sa sarili mong anak ng ganito kalaki. At para naman sa mga bayarin, ang mga nakalistang halaga dito, ay nararapat lang na mapasa akin. Mula noon, ang mga susi ng kaba ng Anwang Fu ay napunta na sa aking mga kamay, at para sa akin. Ang tunay na pamana ng Anwang Fu ay noon ko palang tunay na napasa kamay.